Welcome back mga boss, at may gagawin tayong concert speaker. Ang model niya ay KW3000M. Yan, bali nagpagawa sa akin ng may-ari ng amplifier. At sabi ko, tingnan namin yung speaker bago ikabit kasi may sunog yung amplifier. Baka yung speaker niya may tama. So nung tiningnan namin, tinisla namin yan, wala ng palo. Kaya nagdesisyon yung may-ari na ipa-repair na lang sa atin yung speaker niya. Ang napansin namin dyan mga boss ay malambot naman pero open talaga siya. Kaya ito mga boss, kinalas na natin kasi ang duda natin dito ay sira na yung voice coil niya o sunog na. Ayan mga boss, at tama nga ako, nakalabas na nga yung hibla ng ng windings. Kaya kakalasin natin yung voice coil para para may pull out. Nga pala mga boss, disclaimer lang, hindi po tayo eksperto pagdating sa i-repair ng speaker. So madalang lang tayo magawa ng speaker at hindi tayo kasing bilis ng mga sanay na talaga araw-araw gumawa ng speaker. So dyan po sa video ay hinuhugot natin yung voice coil. So iniingatan natin na hindi ma-damage yung cone. Yan, dahil sunog naman siya, napansin ko sunog na, kalas na nga yung magnetic wire. So wala nang kaya dinamage na natin yung yan punit na. Yan, hanggang sa ma-pull out natin yung coil. So sunog po, ayan sunog po ang coil. Yan, sunog na sunog talaga siya. Sabi ng may-ari, mahina lang daw ang patugtog niya. Hindi natin sigurado kung totoo yun. So after nun, tinakpan muna natin yung butas na pinapasukan ng voice coil kasi i-grinder natin yung yung pinagtanggalan natin ng coil para sumakto yung ikakabit nating bagong coil. Ayan. So ganyan muna mga boss. Then kumuha tayo ng pang grinder. Ayan. So grinder natin yung palibot ng para para lumaki-laki ng konti ang butas, para mabawasan yun, para pag nagsalpak tayo ng panibagong coil hindi tayo mahirapan. So linis-linis muna tayo at susubukan na nating i-testing yung coil ng na bumili na lang pala tayo mga boss sa Raon ng ready-made na voice coil. So bali double coil po siya. Ito yung binili natin. Ayan, dalawa po kasi dalawa yung speaker na gagawin natin. Ayan po yung model niya. Lapit natin. SW1236M. Yan. Ayan po yung bali apat na terminal. Ayan. So isukat natin medyo So medyo malaki pa yung mga boss, masikip pa masyado. Bali hindi naman talaga yung pinaka coil yung sinusukat natin dyan, kung hindi yung pinakadulo, kasi kakalasin din natin yan mga boss. So papalakihan pa natin ng butas yan. Then after nyan mga boss, ayan, sinukat na natin. Yan, pumedi na siya. Yan, sakto lang yung sakto lang. Kinalas ko na din pala yung cone kasi ang bala ko dito ay kalasin talaga lahat para mai-align natin. So hindi muna natin agad kinalas kasi nga para madali ang natin pagpalaki ng butas. Sabay na din yung sa spider para isang na lang. Ayan, tinatanggal na natin yung pigtail para ma-pull out natin yung cone. Yan mga boss. After nyan, nakalas na natin yung yun, sakto lang yung kasi mahirap naman pag sumubrang luwag, baka yung gagamitin natin pang dikit ay tumulo hanggang dun sa baba at tumigas. So dito sa party na to mga boss ay kinalas ko yan isa-isa, pero parang naputol ata yung video natin dito. Hindi ko na natuloy, parang may dumating ata o may tumawag tapos hindi ko na na-continue yung So ganyan lang po ang ginawa ko dyan, yung dahan-dahan lang na gumawa tayo ng opening para makalas natin na maayos nang hindi naman mapunit. Yan. So pinakamahirap kalasin po itong spider.
So ito na mga boss, pasensya na. Hindi tayo expert pagdating dito sa speaker wind and alignment. So kinalas ko pati itong cone. Hindi na natin gaano na ipakita. At kinat ko na rin kasi matagal dito. Mas matagal magkalas ng damper o spider. Then matagal kasi binabad ko muna sa thinner. Then dahan-dahan kong sinundot. Meron naman tayo nitong pang sundot. Dahan-dahan natin sinundot ng ganon. Then after no, syempre may mga natira pang nilinis pa natin tong pinagtanggalan natin para pag naglagay ulit tayo ng rugby ay okay na. So ito lilinisin ko pa yung may mga natira pa dyan, ayan, lilinisin pa natin yan para pag nagdikit tayo ng rugby ulit. So paano nga ba, bakit natin grinder pa rin yung bunganga niyan para pag nilagay natin sakto. Ang nangyari kasi dito mga boss, gusto ko ma-perfect yung align kasi mahirap na baka sumayad. So paano? So nilagyan ko muna ng sapin. Then 1/4 lang yung nakaangat kasi sa woofer to. Then nilagyan natin ng pan dito pang sukat para ma-ensure natin na walang sabit. O yung clearance niya, yung gap dito sa labas kasi yan ang sumasabit minsan yung dito, 'di ba? Yung clearance niya sa labas ay sakto. So i-align natin ng gusto yan para para wala talaga siyang So i-testing natin yan na wala talaga siyang gap. Para pag ginalaw natin free flowing yan. So nakalak na yan. Pag ilalagay na natin tong rugbyhan. Ikikwento ko na lang kasi baka hindi ko na maisama sa video. So aayusin ko pa tong kulukot yan, rugby natin dyan, then ibabalik natin uli yung para kaya nilakyan natin yan kasi para sakto, ayan, sakto uli. So paglagay natin dyan ng ng cone, ayan, sakto lang uli. Lilinisin ko pa to mga boss, tatanggalin natin tong itong at saka yung yan, matagal din po kung halimbawa ako, matagal siguro sa mga expert na sa paggagawa ng speaker, mabilis sa kanila to. Pero ako talaga, likas talaga na matagal gumawa at ang dami kong mga busising ginagawa. Ito, tatanggalin ko pa to para kapitan ng panibagong rugby. So kailangan tanggalin natin tong luma para maganda ang kapit. Pati ito. Yun lang, update ko lang kayo pag pag okay na.
Okay mga boss, pasensya na, nakatayo doon, hindi ko napansin. So natapos ko na siya. Naikabit lang naman natin doon. Ang importante yung pag-align at kung ano yung agwat ng ginawa natin doon sa ano, yung gap na 1/4 ang angat. Tapos inalign natin ng ano, ginalas natin para malay. Natapos na pala mga boss. Ayan na, i-try natin. Ayan. Yan. Masyadong ano na. Naka-wiring na rin yan. Naka ano yan, naka-parallel yan, no? Okay. Tanggalin natin to, then subok naman natin dito sa isa. Yan. Yan. Nakaparallel na yan. Okay, success. Yung naikabit natin pala dito na voice coil, yung nakikita nyo sa unang video, wala kasing coil na pang replace talaga si Concert. So ang kinabit natin dito ay yung kay Crown na 12 inches din, na parang ganito din yung style. So sakto din, 49.2 mm yung size ng ano, hindi lang natin nasukatan yung size ng voice coil, pero parehong pareho. Wala halos ano, wala talagang sabit, oh. Magandang maganda yung pakalan. Yung diskarte ko na yon ay paano ba ang sasabihin? Wala, kasi hindi naman kasi ako expert dito sa ano, sa pag-repair ng speaker. Kung ihahalin tulad sa mga gumagawa araw-araw ng speaker, ay malayong malayo yung skill natin. Pero kahit papaano, nagawa ko naman ng tama at maayos yung speaker. So ano ba yung tama at maayos? Tamang align, tamang position ng voice coil, at walang sabit. Yun mga boss. Dahil hindi naman tayo nag-rewind, ready-made na yung coil, mas napadali yung trabaho natin. Matagal lang talaga mga boss yung magkalas ng spider at saka cone. So dahil ano, hindi natin papalitan ng bago kasi okay pa naman, doble ingat tayo. So yun lang, hanggang dito lang mga boss, at maraming salamat.